Isipin mo ito, ibinubuhos mo ang lahat ng iyong pagod at pagmamahal sa iyong hardin. Pero sa huli, mga halaman mong payat at kakarampot lang ang iyong ani. Pamilyar ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na karamihan sa mga problemang yan ay dahil lang sa iilang karaniwang pagkakamali na kahit mga bihasang hardinero ay nagagawa? Ngayon, tatalakayin natin ang top 10 na pagkakamali para sa wakas. Bigyan ka na ng iyong hardin ng saganang ani at ganda. Handa ka na bang malaman ang katotohanan na babago sa pananaw mo sa paghahardin at makakatipid sa iyo ng maraming oras at pera? Kung gayon, simulan na natin. Habang hinihintay, subukan mong alalahanin ano ang pinaka nakakatawang pagkakamali na nagawa mo sa iyong hardin. I-share nyo sa comments dahil minsan sa mga pinakasimpleng pagkakamali, tayo pinakamaraming natututunan. Mula pa noong unang panahon, sinisikap na ng mga tao na linangin ang lupa. Mula sa mga simpleng taniman hanggang sa hanging gardens of Babylon, ang pagnanais para sa kagandahan at masaganang ani ang laging nag-uudyok sa sangkatauhan. Ngunit, tulad sa anumang larangan na may kinalaman sa kalikasan, mayroong mga di nasusulat na tuntunin. Sa loob ng maraming siglo, nabuo ang mga alituntuning ito sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At ngayon, sa panahon ng internet, kung saan ang impormasyon ay mas madali nang makuha kaysa dati, tila kabalintunaan na marami pa rin sa atin ang paulit-ulit na nagkakamali sa parehong mga bagay. Dahil, aminin natin, sino ba ang hindi nangarap ng malalagong bulaklak at saganang ane nang hindi inuubos ang lahat ng kanilang libreng oras? At dito na nga pumapasok ang mga sikreto at detalye na madalas nating nakakaligtaan. Sige, umpisahan natin sa una at masasabi kong pinakatusong pagkakamali, ang maling pagpili ng lugar para sa inyong tanim. Maraming mga baguhan sa paghahalaman at kahit pa nga ang mga may karanasan na ay madalas binabaliwala ang mga pinakamahalagang bagay. Sapat na sikat ng araw, tamang uri ng lupa at maging ang direksyon ng hangin. Halimbawa, itatanim ang kamatis sa lilim, samantalang ang mga halamang para talaga sa lilim ay inilalagay sa ilalim ng tirik na araw. Ang resulta, ang mga halaman ay mabagal lumaki, nagkakasakit at hirap mamunga dahil ang bawat halaman ay may kanya-kanyang pangangailangan sa microclimate. Isipin nyo na lang para kayong nasa gitna ng disyerto pero sinusubukan ninyong magpatubo ng mga bulaklak na galing sa Arctic. Nakakatawa, di ba? Ganyan na ganyan din po sa mga halaman. Kaya sirain na natin ang maling akala. Walang halaman na one size fits all. Para mas maging malinaw, isipin ninyo ang isang makulay na infographic na ipinapakita ang mga perpektong kondisyon para sa iba't ibang uri ng tanim. Ang pangalawang karaniwang pagkakamali na nakakamatay sa ating mga halaman ay ang maling pagdidilig. Akalain mo, napakasimple lang, di ba? Buhusan lang ng tubig at okay na. Pero hindi. Ang sobrang pagdidilig ay nagiging sanhi ng pagkabulok ng ugat at mga sakit na dulot ng fungi. Ang kakulangan naman sa tubig ay nagdudulot ng pagkalanta at stress. Mahalaga, hindi lang ang dami ng tubig, kundi pati ang oras ng pagdidilig. Dapat gawin ito sa umaga o sa hapon, kung kailan hindi nagaanong matindi ang sikat ng araw, para hindi agad sumingaw ang tubig at hindi mapaso ang mga dahon. At paano naman yung kasabihan na habang mas maraming tubig, mas maganda? Kalimutan ninyo na yan. Isipin ninyo ang isang eksena na naka-fast forward. Sa isang tabi, may halamang nalulunod at nabubulok sa sobrang tubig. Sa kabila naman, may isang halaman na unti-unting namamatay sa uhaw. Tumako na tayo sa pangatlong pagkakamali, ang pagpapabaya sa paghahanda ng lupa.
Marami kasi, basta na lang nagtatanim ng buto o punla sa kung anong lupa ang madatnan nila. Pero tandaan natin, ang lupa ang pinakapundasyon ng lahat. Kung walang tamang halo, sapat na nutrisyon, at wastong pH level, kahit ang pinakamagandang klase ng binhi ay hindi magbibigay ng magandang ani. Ang lupa ay kailangang patabain ng mga organikong bagay, bungkalin para lumuwag, at kung minsan, itama ang pH level nito. Makakapagpatubo ka ba ng malusog na ani sa lupang tigang at walang sustansya? Siyempre hindi. Halimbawa, paghambingin ninyo ang dalawang larawang ito. Sa isa, makikita ang tuyo at payat na lupa. Sa kabila naman, ang lupang mataba, buhaghag at puno ng sustansya. Ang ikaapat na pagkakamali, ang maling paggamit ng pataba. Isipin ninyo, ang pataba ay hindi magic. Ito ay parang gamot. Kapag mali ang paggamit, maaari nitong masunog ang mga ugat ng halaman, masira ang natural na paglaki nito, o di kaya'y lasunin ng lupa. Mahalagang alamin ang tamang uri ng pataba, ang tamang sukat, at ang tamang panahon ng paglalagay nito. Tandaan, hindi porket marami ay mas mabuti. Ang sobrang nitrogen ay maaaring magdulot ng malagong mga dahon, pero kapalit nito ay ang kaunting bunga. Samantalang ang kakulangan sa phosphorus ay nagreresulta sa mahinang pamumulaklak. At buwagin na natin ang maling akala na kapag mas maraming pataba, masagana ang ani. Isang magandang halimbawa para dito ay isang graph. Dito, makikita ang tamang-tamang dami ng pataba na kailangan at kung ano ang masamang epekto kapag ito ay nasobrahan. Ang panlimang karaniwang pagkakamali ay ang maling pagpuputol ng halaman. Marami ang natatakot magputol dahil iniisip nilang makakasama ito sa halaman. Ang iba naman, kabaligtaran. Sobra-sobra kung magputol, kaya nangihina ang halaman. Pero ang totoo, ang tamang pagpuputol ang susi para sa malagong pamumulaklak, masaganang pamumunga, at pangkalahatang kalusugan ng halaman. Ang pag-aalis ng mga tuyo, may sakit, at sobrang daming sanga ay nagbibigay daan sa pagtubo ng mga bagong usbong. Pinapabuti rin nito ang daloy ng hangin na siyang pumipigil sa pagkakaroon ng sakit. Ano ba ang nangyayari kapag hinahayaan lang natin ito? Nagiging sobrang labong ng halaman, hindi ito masyadong nahahanginan at nasasayang lang ang lakas nito sa pag-aalaga ng mga sangang hindi naman kailangan. Tingnan ninyo ang kaibahan. Sa isang banda, isang halaman na sobrang dami ng sanga at mukhang sakitin. Sa kabila naman, isang halaman na tama ang pagkakaputol, malusog at malago. Ika-anim na karaniwang problema, ang pagbaliwala sa crop rotation o pagsasalit-salit ng pananim. Ang paulit-ulit na pagtatanim ng iisang uri ng halaman sa parehong lugar, taon-taon, ay tiyak na paraan para maubos ang sustansya ng lupa at dumami ang mga partikular na peste at sakit. Tandaan, iba-ibang halaman ang kumukuha ng iba-ibang sustansya at mayroon din silang iniiwang pabalik sa lupa. Ang pagsasalit-salit ng pananim ay nakakatulong na maibalik ang yaman ng lupa at binabawasan nito ang panganib ng pagkalat ng sakit at mga peste. Buwagin natin ang isang maling akala. Lagi naman akong patatas ang tinatanim dito, pero maganda pa rin ang ani ko. Subukang isipin ang isang pie chart na nagpapakita ng tamang pagsasalit-salit ng tanim para sa ilang pangunahing halaman. Ikapitong pagkakamali na posibleng sumira sa buong ani mo, ang hindi agarang pagpuksa sa mga peste at sakit. Kadalasan, natataranta na lang ang marami kapag huli na ang lahat. Madalas, binabaliwala ang mga unang senyales. Dahil dito, napipilitan tayong gumamit ng matatapang na kemikal or mas malala pa, tuluyan nang namamatay ang ating mga tanim. Ang regular na pagsusuri sa mga halaman, pag-iwas sa pagkalat ng sakit, at agarang paggamit ng mga ligtas na panlunas.
Iyan ang susi sa isang malusog at masaganang hardin. Tandaan ninyo, ang isang maliit na peste ngayon ay isang buong hukbo na bukas. Dito, magandang ipakita ang mga close-up ng iba't ibang peste at sakit na may paliwanag tungkol sa mga unang sintomas na dapat bantayan na. Ang ikawalong problema, ang maling paraan ng pagbubunot ng damo. Sa unang tingin, parang simple lang, di ba? Bubunutin mo lang ang damo. Pero hindi iyan ganun kasimple. May mga damo kasing napakalalim ng ugat at kung basta mo lang itong hihilahin at maputol, tutubo lang ulit yan. Yung iba naman ay kumakalat sa pamamagitan ng buto, kaya kailangan silang alisin bago pa man mamulaklak. At syempre, kailangang mag-ingat para hindi masira ang ugat ng iyong mga pananim. Marami ang gumagamit ng herbicide, pero hindi ito palaging ang pinakamainam na solusyon. Kaya ano nga ba ang mangyayari kung hindi ka mag-aalis ng damo? Aagawan ng mga damo ang iyong mga pananim sa tubig, sikat ng araw at sustansya. Dahil dito, bababa ang kalidad at bilang ng iyong ani. Narito ang ilang halimbawa ng tama at maling paraan ng pag-aalis ng damo. Ang ikasiyam na kritikal na pagkakamali, ang pagbaliwala sa proteksyon laban sa panahon. Ang matinding lamig, ulan na may kasamang yelo, malakas na hangin, at nakakapasong sikat ng araw, lahat ng ito ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa inyong hardin. Maraming hardinero ang hindi tinatakpan ang mga maselang halaman kapag may hamog. Hindi ito pinoprotektahan sa malakas na pag-ulan ng yelo o kaya'y hindi binibigyan ng lilim sa kasagsagan ng tag-init. Pero sa totoo lang, may mga simple at abot-kayang paraan para gawin ito, tulad ng mga agrofiber, net, at mga pansamantalang silungan. Huwag tayong umasa lang sa swerte. Isipin nyo na lang ang pinsala ng ulan ng yelo sa mga halamang walang proteksyon at ikumpara nyo ito sa mga tanim na nanatiling ligtas dahil may maayos na panakip. At panghuli, ang ikasampung pagkakamali na kasing halaga rin ng iba, ang kawalan ng pasensya at pagmamadali. Ang paghahalaman ay isang prosesong nangangailangan ng panahon at masusing pagmamasid. Marami ang gustong makakuha agad ng ani, kaya naman naglalagay sila ng sobrang pataba, sobrang dalas magdilig, o kaya'y inililipat agad ang halaman nang hindi pa ito nakaka-adjust sa bago nitong pwesto. Dahil dito, na-stress at namamatay ang mga halaman. Mahalagang matutong pagmasdan ang iyong hardin, unawain ang mga pangangailangan nito, at bigyan ng sapat na panahon ang mga halaman para lumago. Kaya buwagin natin ang mito na mas mabilis, mas maganda. Ipakita ang mga video ng dahan-dahan ngunit siguradong paglaki ng halaman mula sa pagiging buto hanggang sa pamumunga. Marami ang minamaliit ang kahalagahan ng mulch. Hindi lang ito basta palamuti, kundi isang mabisang paraan para mapanatiling malusog ang iyong hardin. Nakakatulong ang mulch na mapanatili ang moisture sa lupa. Pinipigilan nito ang pagtubo ng mga damo. Pinapanatili ang tamang temperatura ng lupa at nagdaragdag pa ng sustansya habang unti-unti itong nabubulok. Kapag walang mulch, mabilis na natutuyo ang lupa, umiinit ang mga ugat, at walang katapusan ang pagharap sa mga damo. Isipin ninyo ang itsura ng lupang walang mulch. Tuyo, bitak-bitak, at tinutubuan ng damo. At sa tabi nito, isang lugar na may makapal na mulch at malulusog na mga halaman. Ang susunod na pagkakamali, ang pagbabaliwala sa kung anong mga halaman ang dapat magkakasama. May mga pananim kasi na mabuting magkapit-bahay. Nagtutulungan silang lumago at nagbibigay proteksyon sa isa't isa laban sa mga peste. Halimbawa, ang mga marigold ay nagtataboy ng nematodes, habang ang bawang naman ay epektibo laban sa aphids. Sa kabilang dako, mayroon ding mga halaman na hindi magkasundo
at pinipigilan ang paglago ng isa't isa. Ang pagtatanim ng mga halamang hindi compatible ng magkatabi ay maaaring magdulot ng pagkabansot, pagbaba ng ani, at maging ng sakit. Isipin mo na lang, para kang nagsama sa iisang kwarto ng mga taong hindi magkasundo. Natural lang na hindi sila magiging produktibo, hindi ba? Ipakita natin ang infographic ng plant compatibility para makita kung sinong mga halaman ang magkakaibigan at sino ang dapat iwasan. Isa pa sa mga pagkakamali ay ang maling tiyempo sa pag-aani. Marami ang namimitas ng masyadong maaga o huli na. Dahil dito, hindi pag-aanong hinog ang prutas o kaya naman ay sobra na sa pagkahinog at nawawala na ang tunay nitong sarap. Mahalagang malaman ang tamang panahon ng pag-aani para sa bawat pananim. Ito ang susi para makakuha ng pinakamasarap at makatas na mga bunga. Mahalaga rin ang maingat na pagpitas para hindi masira ang halaman. Tandaan, bawat prutas at gulay ay may kanya-kanyang tamang-tamang panahon para pitasin. Isipin ninyo ang isang perpektong pag-aani na naka-slow motion, mga hinog na berry na dahan-dahang kinukuha sa sanga, mga makakatas na gulay na kapipitas lang mula sa taniman. Madalas nating binabaliwala ang kahalagahan ng pagpapahangin sa lupa. Kailangang makahinga ng lupa para makakuha ng sapat na oxygen ang mga ugat ng halaman. Kapag siksik ang lupa, nahihirapang pumasok ang hangin, tubig at sustansya. Dahil dito, nababansot ang paglago ng halaman at nabubulok ang mga ugat. Ang regular na pagbubungkal, lalo na pagkatapos umulan o magdilig, ay nakakatulong na mapanatili ang magandang kondisyon ng lupa at tinitiyak na sapat ang oxygen na nakakapasok dito. Paano naman yung maling paniniwala na ang pagbubungkal ay para lang sa pagtanggal ng damo? Hinding-hindi. Pagkumparahin natin. Sa isang banda, ang lupang siksik at tila putik, at sa kabila, ang lupang buhaghag, mahangin, at puno ng buhay. Huwag nating kalimutan ang tamang pag-iimbak ng mga binhi at pataba. Kadalasan, iniiwan lang natin ang mga yan sa garahe o bodega kung saan nabababad sila sa pabago-bagong temperatura at moisture. Dahil dito, hindi na tumutubo ng maayos ang mga binhi at humihina naman ang epekto ng pataba. Ang mga binhi ay dapat itago sa isang lugar na tuyo, malamig at madilim. Ang mga pataba naman dapat nasa selyadong lalagyan, malayo sa moisture at direktang sikat ng araw. Kung hindi, sayang lang ang pera ninyo. Ipakita natin kung ano ang itsura ng mga sirang binhi o pataba kumpara sa mga naimbak ng tama. Isang pagkakamali na nagagawa kahit ng mga bihasang hardinero ay ang pagbabaliwala sa pH level ng lupa. Napakalaki ng papel ng pH level o kaasiman ng lupa sa kakayahan ng mga halaman na makuha ang mga sustansya. Kapag masyadong mababa o masyadong mataas ang pH, kahit papuno ng sustansya ang lupa, hindi ito kayang sipsipin o gamitin ng mga halaman. Ang totoo, maraming hardinero ang hindi man lang alam kung ano ang pH level ng kanilang lupa. Ang regular na pagsusuri at pag-aayos ng pH level ang susi para matiyak na nakukuha ng iyong mga halaman ang lahat ng kailangan nila. Para kang sumusubok magpaandar ng kotse gamit ang maling gasolina. Narito ang isang color scale ng pH kasama ang ilang halimbawa ng mga halaman at ang gusto nilang level ng acidity. Isa pang malaking pagkakamali ay ang pagbabaliwala sa kahalagahan ng paglilinis ng mga kagamitan sa paghahalaman. Kapag gumagamit ka ng marumi o hindi nalinis na gunting, pala at iba pang kasangkapan, maaari kang makapaghawa ng sakit mula sa isang halaman patungo sa isa pa. Madaling kumakalat ang mga impeksyon sa mga bahaging may sugat ng halaman. Pagkatapos, gamitin sa isang halamang may sakit.
o kapag lilipat mula sa isang uri ng halaman papunta sa iba, kailangang i-disinfect ang mga kagamitan. Ito ay isang simple, ngunit napakahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iyong hardin. Makikita natin ang isang gunting na may mga bakas pa ng dagta ng isang may sakit na halaman at sa tabi nito ay isang malinis at na-disinfect ng kasangkapan. Marami ang nakakalimutan kung gaano kahalaga ang pagbabawas ng mga punla. Kapag masyadong siksikan ang pagtubo ng mga halaman, nagsisimula silang mag-agawan sa sikat ng araw, tubig at sustansya. Dahil dito, humihina ang mga halaman, lumiliit ang kanilang mga bunga at nababawasan ng ani. Ang pagbabawas o thinning ay ang pag-aalis ng mga sobrang at mahihinang sibol para mabigyan ng sapat na espasyo ang mga matitirang halaman. Maaaring isipin na ito ay nakakapanghinayang, pero kailangan itong gawin para matiyak na lalaking malusog at malakas ang mga iiwang tanim. Ito ang itsura ng mga siksikang punla. At ito naman ang resulta matapos silang bawasan. Mga halamang malusog at may sapat ng espasyo para lumago. Isang karaniwang pagkakamali na nauuwi sa pagkabigo ay ang pagtatanim ng mga halamang hindi angkop sa inyong klima. Marami ang bumibili ng mga halamang exotic o para sa maiinit na lugar nang hindi isinasaalang-alang ang partikular na kondisyon sa kanilang rehiyon. Dahil dito, ang mga halaman ay hindi lumalago, nagkakasakit, o di kaya'y namamatay dahil sa sobrang lamig. Mahalagang pumili ng mga uri ng halaman na subok na at akma sa inyong lugar at kayang makatiis sa lokal na kondisyon ng panahon at puwagin natin ang isang maling akala. Pwede ko naman sigurong takpan. Oo, pero hindi ito palaging epektibo, lalo na para sa mga malalaking halaman. Isipin ninyo na may isang mapa ng mga climatic zone at sa bawat zona ay may mga halimbawa ng halamang nababagay dito. At ang panghuli, pero napakahalagang pagkakamali, ang hindi pagpansin sa mga sinasabi mismo ng iyong hardin. Palaging nagbibigay ng pahiwatig ang mga halaman tungkol sa kanilang kalagayan. Ang paninilaw ng dahon, mabagal na paglago, o pagkakaroon ng mga mancha. Lahat yan ay senyales na may problema. Maraming hardinero ang basta na lang binabaliwala ang mga palatandaang ito at sinasabing dahil lang daw ito sa masamang panahon o kung ano-ano lang. Matuto tayong basahin ang mga senyalis na ito, suriin ang mga ito, at kumilos agad para solusyonan ang problema. Tandaan, ang iyong hardin ay isang buhay na organismo na nangangailangan ng iyong atensyon at pangunawa. Imahe, isang close-up ng dahon na may mga senyalis ng sakit o kakulangan sa nutrisyon. At sa tabi nito ay isang malusog at malagong dahon. Ayan, natalakay na natin ang 10 pinakamapanlinlang na pagkakamali na maaaring sumira sa inyong mga ani at gawing isang malaking kabiguan ang paghahardin. Mula sa maling pagpili ng pwesto hanggang sa pagbabaliwala sa mga senyales mula sa inyong mga halaman. Ang nakakagulat pa, marami sa mga pagkakamaling ito ay tila maliliit na bagay lang. Pero kapag naipon, nagdudulot ito ng malalang resulta. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang simpleng pagdidilig ay isa palang sining at ang hindi pagsunod sa crop rotation ay parang isang time bomb? Ngayon, alam niyo na kung paano iwasan ang mga bitag na ito at gawing isang tunay na paraiso ang inyong hardin. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay ang pagiging maasikaso, pasensya, at syempre, kaalaman. Gamitin ninyo ang mga payong ito at siguradong magiging sagana ang inyong ani taon-taon. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like naman at mag-subscribe na rin sa aming channel para hindi nyo makaligtaan ang mga bagong tips para sa mga hardinero.
At syempre, i-share nyo naman sa comments aling pagkakamali ang pinakagumulat sa inyo at alin ang sisimulan nyong itama sa inyong hardin ngayon din.